Tuwing sumasapit ang gabi, maraming senior ang nakakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib. Hindi ito laging masakit, hindi rin ito laging may kasamang ubo. Minsan parang may nakadagan, minsan parang may humihila pababa, minsan naman parang may bumabara sa loob na hindi maitulak palabas. May ilan na ginagabi sa paghinga, may ilan na hindi makatulog dahil sa kaba, at may ilan na basta'y nagigising na lang sa kalagitnaan ng gabi dahil sa pakiramdam na may mali kahit hindi nila masabi kung ano. Si Mang Horacio, 78, ay may ganitong karanasan gabi-gabi. Sa tuwing papatay na ang ilaw, bigla na lang sumisikip ang dibdib niya. Hindi sobra pero sapat para hindi siya makatulog. Araw-araw niya itong nararanasan at tuwing umaga ay wala naman siyang nararamdaman. Sabi niya, bakit tuwing gabi lang? Si Aling Marina, 72, ay halos 3 buwan nang nagigising na parang may mabigat na bato sa gitna ng dibdib niya. Hindi niya ito sinasabi sa mga anak niya dahil ayaw niyang mag-alala sila. Pero alam niyang may kakaiba. At si Lola Erlinda, 80, ay napapahinto minsan sa paghinga dahil pakiramdam niya ay parang may kinikiskis na laman sa loob. Hindi masakit, pero hindi rin normal. Lalo itong lumalabas kapag nakahiga siya. Maraming senior ang dumaranas ng ganitong misteryosong pakiramdam gabi-gabi, ngunit madalas hindi nila ito pinapansin. Iniisip na normal lang, dala ng edad o dala lang ng pagod. Ang hindi alam ng karamihan ay may 5 pangunahing dahilan kung bakit lumalabas ang bigat sa dibdib kapag gabi. Hindi ito haka-haka, hindi pa feeling lang, kundi totoong epekto ng kombinasyon ng paghinga, presyon, postura, pagkain, ugali at natural na pagbabago sa katawan ng senior. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 posibleng sanhi ng pagbigat ng dibdib pagsapit ng gabi. Mga sanhi na hindi agad nakikita pero lumalabas kapag tahimik na ang katawan. Ipapaliwanag natin kung paano nagsisimula ang bigat, bakit lumalala ito kapag nakahiga, at ano ang pwedeng gawin para gumaan ang pakiramdam gabi-gabi. Hindi ito medikal na diagnosis. Ito ay paglilinaw para mas maunawaan ng mga senior ang katawan nila. At para malaman kung kailan simpleng pag-aalaga ang kailangan at kailan dapat nang kumonsulta sa doktor. Kung isa ka sa mga senior na nakaranas na ng ganitong pakiramdam kahit minsan, panoorin mo ng buo ang kwentong ito. Ang pagbigat ng dibdib ay hindi laging mapanganib, pero hindi rin ito dapat balewalain dahil ang katawan ay laging nagbibigay ng senyales bago pa lumala ang isang kondisyon. Ngayon simulan na natin ang unang dahilan kung bakit nararamdaman ng maraming senior ang pagbigat ng dibdib tuwing gabi. Mahinang sirkulasyon at pagbagal ng pagdaloy ng dugo pag nakahiga ang senior. Kapag tumatanda ang katawan, natural na bumabagal ang sirkulasyon ng dugo. Hindi ito agad ramdam sa umaga dahil mas aktibo ang katawan, naglalakad, kumikilos, tumatayo, may ginagawa. Pero pagsapit ng gabi, lalo na kapag nakahiga na ang senior, nagbabago ang posisyon ng dugo sa katawan. Ang dating maayos na pagdaloy mula binti papunta sa dibdib ay bumabagal at may mga pagkakataong naiipon ang presyon sa gitna ng dibdib, nagiging dahilan ng kilalang pakiramdam na bigat, bara o parang may nakadagan. Si Mang Horacio ay ganito ang nararanasan. Kapag nakaupo o naglalakad siya, wala siyang nararamdaman. Pero kapag humiga na, biglang parang may mabigat na unan na nakapatong sa gitna ng dibdib niya. Hindi ito sakit, hindi rin matinding hirap sa paghinga, kundi isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Sabi niya, pag humiga ako, parang ang bagal ng loob ko. Ito ang klasikong epekto ng mahina o mabagal na sirkulasyon. Ang puso ng senior ay hindi na sing lakas nung bata pa. Ang mga ugat ay hindi na ganoon kalambot. Kaya kapag nakahiga, mas mabagal ang pag-akyat ng dugo sa itaas
at minsan ay hindi pantay ang pressure sa dibdib. Sa halip na pantay-pantay ang daloy, nagkakaroon ng temporaryong pag-ipon ng pressure sa gitnang bahagi ng dibdib. Hindi delikado sa karamihan, pero sapat upang magdulot ng pakiramdam na bigat. Isa pang dahilan ay ang pagbaba ng muscle activity sa gabi. Kapag nakahiga, halos walang galaw ang dibdib at tiyan, kaya bumabagal ang blood circulation. Ang mga muscle sa dibdib at tadyang na tumutulong sanang panatilihing maluwag ang paghinga ay nagre-relax ng sobra. Kapag nagsabay ang mabagal na sirkulasyon at kulang sa muscle support, doon lumalabas ang pakiramdam na parang may humaharang sa gitna ng dibdib. Si Aling Marina ay ganito rin. Pagod sa maghapon, humihiga at pagkatapos ng 5 minuto ay parang may tumitindig na bigat sa dibdib niya. Wala siyang ubo, walang sipon, walang pananakit, bigat lang. Nang ipinaliwanag sa kanya ng nurse sa barangay center, malinaw, nangyayari ito dahil mas mabagal ang sirkulasyon mo sa gabi at mas relax ang kalamnan mo. Dagdag pa rito, maraming senior ang gumagamit ng unang-unan na mahawakan pero hindi akma sa tamang taas. Kapag sobrang taas ng unan, sumisikip ang upper chest at bumabagal ang pagdaloy ng dugo mula leeg pababa. Kapag sobrang baba naman, naiipit ang daanan ng hangin at sumisikip ang gitna ng dibdib dahil sa pressure mula sa tiyan. Dalawang simpleng bagay pero malaking epekto sa pakiramdam ng senior. Kaya sinasabi ng mga eksperto na ang unang dahilan ng pagbigat ng dibdib sa gabi ay hindi laging sakit, kundi posisyon, sirkulasyon, postura at muscle relaxation. Ano ang maaaring gawin? Una, humanap ng unan na hindi sobrang taas o sobrang nipes. Sapat lang na bahagyang nakaangat ang ulo at leeg. Ikalawa, bago humiga, mag-inat at huminga ng malalim ng ilang ulit upang buksan ang dibdib at pasiglahin ang sirkulasyon. Ikatlo, iwasang humiga agad pagkatapos kumain upang hindi madagdagan ang pressure sa gitna ng dibdib. Kapag sinunod ito, mapapansin ng senior na unti-unting lumuluwag ang pakiramdam at bumabawas ang misteryosong bigat na lumalabas tuwing gabi. Ang katawan ay may sariling paliwanag at madalas ay simpleng pagbabago lang ng posisyon at ritmo ang kailangan para mas gumaan ang dibdib pagsapit ng gabi. Acid reflux at pag-akyat ng asido sa gabi. Maraming senior ang hindi nakakaalam na ang pakiramdam na bigat sa dibdib kapag gabi ay hindi galing sa puso o baga, kundi mula sa acid reflux. Ang pag-aakyat ng asido mula sa tiyan papunta sa lalamunan kapag nakahiga. Sa araw, hindi ito ganong problema dahil nakatayo o nakaupo ang katawan at madaling bumababa ang asido. Pero pagdating ng gabi, lalo na kapag bagong kain, mabilis umakyat ang asido at umaabot sa itaas ng lalamunan. Hindi man ito lagi masakit, pero nagdudulot ito ng pakiramdam na parang may tama sa gitna ng dibdib, may bigat, may hapdi, o parang may nakabara na hindi mailabas. Si Aling Marina ay ilang linggo nang nagigising sa madaling araw dahil parang may mabigat na batong nakapatong sa dibdib niya. Akala niya dahil sa pagod o dahil lang sa malamig ang kwarto. Pero nang mapansin niyang lumalala ito tuwing gabing busog siya, doon niya sinimulang intindihin. Ayon sa health worker, malakas ang tsansang may acid reflux siya at ang posisyon niya sa pagtulog ang nagpapalala nito. Ang acid reflux ay hindi lang heartburn. Sa senior, mas madalas itong lumalabas bilang bigat at hindi bilang hapdi. Dahil mas mabagal na ang pagtunaw ng pagkain, nananatili ang laman ng tiyan ng mas matagal. Kapag humiga ang senior, ang asido ay hindi agad bumababa at naglalakbay pataas. Kapag umabot ito sa likod ng dibdib, nagkakaroon ng sensasyong bigat. Kapag umabot sa lalamunan, nagkakaroon ng bara. Kapag umabot sa gitna ng dibdib, nagkakaroon ng pakiramdam na parang humihigpit ang loob. Si Mang Ruben, 75, ay ganito rin.
Tuwing gabi pagkatapos kumain, humihiga siya upang magpahinga. Pagkaraan ng ilang minuto, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat na parang kumakalat mula tiyan papuntang dibdib. Hindi naman siya hinihingal, wala ring sakit, pero sapat para magdulot ng kaba. Nang sinabihan siyang iwasan ang paghiga sa loob ng 20 minuto matapos kumain, napansin niyang nawawala ang bigat. At nang bawasan niya ang mamantika sa hapunan, lalo pang gumaan ang dibdib niya pagdating ng gabi. Isa pang problema sa senior ay ang pagkatuyo ng lalamunan dahil sa kakulangan sa tubig o paggamit ng electric fan sa gabi. Kapag tuyo ang lalamunan, mas madali itong mairita kapag umakyat ang asido at mas nararamdaman ng senior ang bigat at pangangati. Bukod dito, maraming senior ang mahilig sa kape, tsaa o matatamis na inumin sa hapon na nagpapataas pa ng asido sa tiyan. Kapag pinagsama ang mabagal na digestion, tuyo ang lalamunan at ang paghiga ng busog, nagre-resulta ito sa nighttime reflux at ang unang epekto nito ay ang pagbigat ng dibdib. Kaya sinasabi ng mga eksperto na ang ikalawang dahilan ng misteryosong bigat sa dibdib sa gabi ay hindi laging delikadong kondisyon. Madalas ay maling timing ng pagkain at maling posisyon sa pagtulog. Ano ang pwedeng gawin? Una, huwag humiga sa loob ng 20 hanggang 30 minuto matapos kumain. Ikalawa, bawasan ang mamantika sa hapunan at pumili ng sabaw o steam food. Ikatlo, uminom ng ilang lagok ng maligamgam na tubig bago matulog upang hindi matuyo ang lalamunan. Ikaapat, bahagyang itaas ang ulo gamit ang tamang unan upang hindi madaling umakyat ang asido. Kapag sinubukan ito, mapapansin ng senior na mas magaan ang dibdib tuwing gabi at mas madali ang paghinga. Maraming senior ang araw-araw nararanasan ang pagbigat ng dibdib. Ngunit hindi nila alam na minsan ay nagsisimula ito sa tiyan, hindi sa dibdib mismo. Ang katawan ay konektado. Minsan ang pinakamagaan na solusyon ay simpleng pagbabago ng timing at posisyon. Mahinang paghinga at mababaw na airflow sa gabi. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng pagbigat ng dibdib tuwing gabi ay ang mababaw na paghinga. Ang uri ng paghinga na hindi umaabot sa ibabang bahagi ng baga at madalas ay mabilis, maikli at mababaw lamang. Kapag bata pa, hindi gaanong problema ito dahil kayang bawiin ang katawan sa araw-araw. Pero sa edad na lampas 60, ang mababaw na paghinga ay nagdudulot ng pag-ipon ng tensyon sa dibdib, paghina ng airflow at pakiramdam na parang lumiliit ang espasyo sa loob ng dibdib. Si Lola Erlinda, 80, ay ganito ang karanasan. Sa tuwing hihiga siya, napapansin niyang mas madalas siyang huminga ng maikli. Hindi naman dahil hinihingal siya, kundi dahil parang mas komportable sa kanya ang mababaw na paghinga. Pero pagtagal, nararamdaman niyang parang sumisikip ang gitna ng dibdib niya kahit hindi siya pagod. Ayon sa nurse na nakausap niya, normal ito sa maraming senior dahil humihina ang diaphragm at chest muscles sa pagtanda, kaya hindi na umaabot ang hangin sa ibabang bahagi ng baga. Kapag lagi kang humihinga ng mababaw, unti-unting kumikipot ang paggalaw ng baga at ang pakiramdam nito sa katawan ay bigat. Hindi sakit, hindi hapde, kundi isang malalim na higpit na tila may pumipigil. Isa pa, maraming senior ang humihinga sa bibig kapag gabi. Dahil dito, natutuyo ang daanan ng hangin, tumitigas ang plema at humihina ang paggalaw ng hangin sa dibdib. Ang tuyong hangin ay mas madali ring magdulot ng iritasyon, kaya mas nagiging sensitibo ang dibdib kapag nakahiga. Kapag pinagsama mo ang mababaw na paghinga, tuyong airflow at pagod na chest muscles, nagiging mas mabigat ang pakiramdam sa gitna ng dibdib. Si Mang Lando, 73, ay ganito rin. Wala namang problema sa puso niya, wala ring ubo. Pero tuwing gabi, kapag humiga siya,
Nagiging parang mabigat ang dibdib niya. Nang obserbahan siya ng anak niya, napansin na halos hindi gumagalaw ang tiyan niya habang humihinga. Ibig sabihin, mababaw ang paghinga niya. Nang sinubukan niyang gawin ang simpleng 4 na segundo, tapos dahan-dahang maglalabas, napansin niyang lumuluwag ang dibdib niya sa gabi. Ang mababaw na paghinga sa senior ay hindi sakit. Ito ay epekto ng pagtanda. Humihina ang diaphragm, humihina ang intercostal muscles, at mas mabilis mapagod ang baga sa gabi dahil sa romatikong posisyon sa kama. Bukod dito, maraming senior ang natutulog na nakabaluktot, nakatagilid ng sobra o nakatihaya ng walang suporta sa likod. Ang maling posisyon ay nagpapahirap sa diaphragm na bumaba ng maayos, kaya hindi lumalawak ang baga at lumalabas ang pakiramdam na parang nakaipit ang gitna ng dibdib. Kapag hindi umaabot ang hangin sa ibabang bahagi ng baga, mas madali ring maipon ang plema at moisture na hindi nararamdaman sa umaga, pero nagdudulot ng bigat sa gabi. Ano ang pwedeng gawin? Una, bago humiga, gumawa ng 3 malalim na paghinga upang buksan ang diaphragm. Ikalawa, pumili ng posisyon na bahagyang nakatagilid na may suporta sa likod o unan sa pagitan ng tuhod. Mas madaling huminga sa posisyong ito. Ikatlo, iwasan ang sobrang lamig na hangin mula sa electric fan dahil nagpapatuyo ito ng daanan ng hangin. Kapag sinubukan ng senior ang mga simpleng hakbang na ito, mapapansin na ang bigat sa dibdib ay unti-unting lumuluwag. Hindi dahil gumaling ang isang sakit, kundi dahil mas maluwag at mas malalim ang daloy ng hangin sa katawan. Sa maraming pagkakataon, ang misteryosong bigat sa dibdib ay hindi dahil sa puso, kundi dahil sa mismong paghinga. Pagpapatuloy ng stress hormones sa gabi, isa sa mga pinakamadalas pero hindi napapansing dahilan ng pagbigat ng dibdib sa gabi ay ang hindi bumababa ang stress hormones ng senior kapag natutulog na dapat ang katawan. Sa araw, maraming iniisip ang matatanda. Gamot, gastusin, kalusugan ng mga anak, iniwanang gawain, sakit sa tuhod, pag-ikot ng presyon, takot sa bukas, at kung ano-ano pa. Akala natin nawawala ang pagod kapag humiga na, pero sa katawan ng senior, mas tumataas pa minsan ang tensyon pagdating ng gabi dahil mas tahimik ang paligid. Kapag walang ingay, walang distraction, at walang kausap, ang isip ay bumabalik sa mga alalahanin. Ang hindi alam ng karamihan ay ang katahimikan ay nagpapalakas ng internal stress response, lalo na sa mga edad na lampas 60. Kapag tumataas ang cortisol at adrenaline sa gabi, humihigpit ang muscles ng dibdib, bumibilis ng bahagya ang tibok ng puso, at ang epekto nito ay pakiramdam na parang may bigat, parang may nakapatong, o parang kinukuyom ang gitna ng dibdib. Si Aling Marina ay ganito ang karanasan. Kapag araw, masaya siya, nakikipagkwentuhan, at hindi ramdam ang bigat. Pero pagsapit ng gabi, kapag nag-iisa sa kwarto, bigla niyang nararamdaman ang bigat sa loob niya. Hindi niya alam na ang isip niyang hindi tumitigil kakaisip ng problema sa mga anak niya ay nagpapalakas ng tensyon sa kanyang dibdib. Ang utak at dibdib ay konektado. Kapag may worry, ang katawan ay nag-a-activate ng alert mode kahit walang panganib. Dahil humihina na ang regulation ng nervous system sa pagtanda, mas matagal bago bumaba ang stress hormones sa senior kumpara sa mas bata. Kapag mataas ang stress hormones, ang diaphragm at upper chest muscles ay nagkocontract. Ang paghinga ay nagiging mababaw, ang daanan ng hangin ay nagiging mas sensitibo, at ang karaniwang pakiramdam nito sa katawan ay bigat sa dibdib. Si Mang Rogelio naman, 70, ay hindi makatulog dahil parang kumakabog ang loob kahit mabagal ang tibok ng puso niya. Nang maobserbahan siya ng doktor, walang problema sa puso, baga o BP niya. Ang dahilan, stress na hindi bumibitaw sa gabi.
Maraming senior ang walang outlet ng emosyon. Hindi sila umiiyak, hindi nagsasalita tungkol sa worry, at hindi sila lumalabas ng bahay para maglakad o makipagkwentuhan. Ang lahat ng tensyon ay naiipon sa dibdib. Kaya pag humiga, humihigpit ang buong upper body at nararamdaman nila bilang bigat. Ang isa pang dahilan ay ang overthinking bago matulog. Kapag humiga ang senior at nagsimulang mag-isip ng sunod-sunod, nagiging mas mabilis at mababaw ang paghinga. Kapag mas mababaw ang paghinga, mas lumiliit ang paggalaw ng dibdib at diaphragm. Andiyan na ang pakiramdam na parang masikip, mas mabigat, at mas puno ang dibdib kaysa dapat. At dahil mahina na ang lungs elasticity sa senior, mas mabilis tumigas ang chest muscles kapag tense ang isip. Ano ang pwedeng gawin? Una, bago humiga, gumawa ng 2 minutong slow breathing. 4 na segundo ang hinga, 6 ang labas. Pangalawa, iwasang matulog agad matapos manood ng balita o makinig sa nakaka-stress na usapan. Pangatlo, maligamgam na tubig bago matulog. Nakakatulong ito para humupa ang tensyon ng lalamunan at dibdib. Pang-4, gumamit ng mental off-switch phrase gaya ng bukas ko na iisipin o tapos na ang araw na inuulit ng dahan-dahan habang nakapikit. Sa maraming senior, ang misteryosong bigat sa dibdib sa gabi ay hindi dahil may masama, kundi dahil hindi pa tapos magpahinga ang isip nila. Kapag pinayapa ang isip, kusang lumuluwag ang dibdib. Pagkapuno ng hangin sa tiyan at diaphragm gas pressure, maraming senior ang nagugulat na kahit maayos ang kanang paghinga sa maghapon, pagdating ng gabi ay bigla silang nakakaramdam ng bigat sa gitna ng dibdib na parang unti-unting tumataas mula tiyan. Hindi ito ubo, hindi sipon, hindi rin mabilis na tibok ng puso. Ito ay isang kakaibang presyo na paakyat na parang may hangin o lamig na galing sa loob. Ito ang tinatawag na gas pressure elevation at isa ito sa pinakakaraniwang dahilan ng pagbigat ng dibdib ng senior tuwing gabi. Ngunit kadalasan ay hindi nauugnay dito dahil iniisip ng marami na ang hangin ay pangtiyan lang. Ang totoo, ang hangin sa tiyan ay maaaring umakyat at magdulot ng pakiramdam na bigat, higpit o kabag sa gitna ng dibdib kapag nakahiga. Si Mang Celso, 74, ay typical na halimbawa. Kapag araw, wala siyang nararamdaman. Pero tuwing gabi, pag humiga na siya at nagsimulang huminga ng dahan-dahan, unti-unti siyang nakakaramdam ng bigat sa gitna ng dibdib at minsan ay para siyang nangingilo sa loob. Hindi niya alam na ang sanhi nito ay ang simpleng pag-inom niya ng soft drinks sa hapon at pagkain ng maanghang sa hapunan. 2 bagay na mabilis nagpapabuo ng hangin sa tiyan ng senior. Kapag tumayo siya, gumagaan. Pero pag humihiga, bumibigat. Ito ang klasikong epekto ng gas buildup. Sa senior, bumabagal ang digestive system. Mas mabagal ang paggalaw ng tiyan, mas mabagal ang paglabas ng hangin, at mas madaling makulong ang gas sa bituka. Kapag nakulong ang hangin, tumutulak ito pataas. Kapag tumutulak pataas, natatamaan ang diaphragm, ang malaking kalamnang naghihiwalay sa tiyan at baga. Kapag natamaan ang diaphragm, pakiramdam ng ulo at dibdib ay bigat dahil tumitigas ang kalamnan at bumabagal ang expansion ng baga sa paghinga. Hindi ito delikado sa karamihan, pero nakakapagbigay ng kaba at hirap sa pagtulog. Si Aling Cora, 70, ay halos gabi-gabing ginising ng pakiramdam na parang nakabara ang gitna ng dibdib niya. Ang iniisip niya ay may kinalaman sa puso. Pero nang patingnan, malinaw na gas pressure ang sanhi. Tuwing gabi kasi ay nagbibisyo siya ng mani, sitaw at ibang pagkaing madaling makabuo ng hangin. Hindi niya alam na sa edad na 60 pataas, mas sensitive ang tiyan sa ganitong pagkain at mas mabilis itong nagdudulot ng kabag na umaakyat sa dibdib. Isa pang hindi napapansin na dahilan ay ang pagtulog ng nakabaluktot, lalo na yung sobrang nakatagilid.
Kapag ganito ang posisyon, naiipit ang tiyan at nagkakaroon ng pressure. Ang hangin ay hindi nakakalabas at napipilitang umakyat. Kapag sabay ang maling posisyon at pagkain na nagdudulot ng gas, ang epekto nito ay matinding bigat sa gitna ng dibdib. Kapag nagising ang senior dahil dito, madalas nilang isipin na may masamang nangyari sa puso. Pero paglipat ng posisyon, lumuluwag at iyon ang senyales na gas pressure lang ang pinagmulan. Ano ang pwedeng gawin? Una, iwasan ang pagkaing madaling magdulot ng hangin 2 oras bago matulog. Soft drinks, beans, mani, maanghang, repolyo at matatamis na pagkaing malamig. Pangalawa, mag-stretching ng banayad bago humiga, lalo na ang pag-inat ng tiyan. Pangatlo, uminom ng maligamgam na tubig sa halip na malamig. Pang-apat, matulog ng bahagyang nakatagilid pero hindi nakabaluktot at siguraduhing hindi naiipit ang tiyan. Maraming senior ang araw-araw nararamdaman ang misteryosong bigat na ito at hindi alam kung saan nanggagaling. Pero sa katotohanan, ito ay madalas na hangin lang na hindi makalabas, umaakyat sa diaphragm at nagdudulot ng pakiramdam na parang masikip ang loob ng dibdib. Kapag tama ang pagkain, timing at posisyon, makikita ng senior na kaya pala nitong gumaan. Hindi dahil may gamot, kundi dahil tama na ang galaw ng hangin sa katawan. Bonus Ready Watcher, Chest Relief Night Routine para sa senior na madalas mabigatan ang dibdib sa gabi. Maraming senior ang naghahanap ng simpleng paraan para gumaan ang dibdib bago matulog, lalo na kung araw-araw nilang nararanasan ang pakiramdam na parang may humihila pababa o may nakapatong sa gitna ng dibdib. Kaya narito ang isang napakasimpleng ritual na pwedeng gawin sa loob ng 2 minuto lamang at hindi nangangailangan ng kahit anong kagamitan. Una, uminom ng 3 hanggang 4 na maliliit na lagok ng maligamgam na tubig. Hindi ito gamot, pero nakakatulong itong lumuwag ang daanan ng hangin at mabawasan ang tension sa upper chest. Kapag malamig ang tubig, mas sumisikip ang lalamunan at mas mabilis tumitigas ang dibdib. Ikalawa, ipatong ang 2 palad sa gitna ng dibdib at huminga ng dahan-dahan sa loob ng 4 na segundo. Tapos ilabas ang hangin sa loob ng 6 na segundo. Gawin ito ng 3 ulit. Ang banayad na presyon ng palad at ang mahabang paglabas ng hangin ay tumutulong upang bumaba ang tensyon sa dibdib at i-calibrate ang paghinga ng senior bago matulog. Ikatlo, bahagyang iangat ang ulo gamit ang unan na hindi sobrang taas. Maraming senior ang hindi alam na kapag pantay na pantay ang likod at ulo, mas mabilis umakyat ang gas pressure, acid reflux, at mababaw na airflow patungo sa gitna ng dibdib. Kapag bahagyang nakaangat ang ulo, mas maluwag ang paghinga at mas komportable ang diaphragm. Ito ang tinatawag nating Chest Relief Night Routine, isang maikli ngunit epektibong paraan para tulungan ang senior na mas mapayapa ang gabi at mas mabawasan ang bigat sa dibdib na dulot ng maling posisyon, tension o gas pressure. Kung nais mong subukan mamayang gabi, gawin mo lang ang 3 hakbang na ito nang hindi nagmamadali. At kung nakaranas ka ng kahit konting ginhawa, i-comment lang ang gumaan para makita kung sinong mga senior ang nakatulong ang routine na ito. Ngayon na natalakay natin ang 5 pangunahing dahilan kung bakit nararanasan ng senior ang misteryosong pagbigat ng dibdib tuwing gabi, mabagal na sirkulasyon, acid reflux, mababaw na paghinga, stress hormones at pag-akyat ng hangin mula sa tiyan. Malinaw na hindi dapat agad katakutan ang pakiramdam na ito, ngunit hindi rin dapat balewalain. Ang bigat sa dibdib ay madalas na senyales. Senyales na may posture na kailangang ayusin, may gawi na dapat baguhin, may pagkain na dapat bawasan, o may tensyon na dapat pakalmahin. Ang maganda dito, karamihan sa mga sanhi ay pwedeng ayusin sa bahay sa pamamagitan ng tamang oras ng pagkain.
Mas mahinahong paghinga, tamang posisyon sa pagtulog at simpleng mga ritual na naglalayong i-relax ang dibdib at isip. Paalala, hindi ito medical diagnosis. Kapag ang bigat sa dibdib ay may kasamang matinding hirap sa paghinga, pangangapal ng labi, malamig na pawis o bigla ang lakas ng sakit, dapat agad pong kumonsulta sa doktor. Ngunit kung ito ay paulit-ulit na higpit o bigat tuwing gabi lamang, malaki ang posibilidad na ito ay galing sa pang-araw-araw na gawi na maaari nating baguhin. Ang layunin ng mensaheng ito ay bigyan ng senyor ng kapangyarihang maunawaan ang sarili nilang katawan at alagaan ito ng may kaalaman at kapanatagan.